Nakikiramay po kami, sir. Thank you po. Ilan po ang anak ninyo, te? 3 po, attorney. 3 at pang ilan ninyo si Mayan? Pangalawa. Si Mayan po ba ay may pamilya na? Ka-live-in lang po. Matagal na ba silang magka-live-in nito? Bago lang ho. Wala pa silang anak. Yung una niyang ka-live-in, may anak siya. Ilan po ang anak ni Mayan? Isa lang, Ilan taon na po yung bata? 2 years old. Anong punot dulo po nito? Saan nangyari? Una ho kasi, pinagbabaril na rin yan nung Last year. September 1. So hindi ito ang unang pagkakataon? Opo. Pangalawang pagkakataon na to. Doon sa unang pagkakataon po, sino po ang bumaril sa kanya? Yung boyfriend niya. Binaril siya, saan ang tama niya? Ano nangyari sa kanya? 50-50 po siya. Po. Kailan ito nangyari? Anong buwan? September. 2025 po. So tinamaan siya? Dibdib. Dalawa sa kamay. Oo. Tsaka sa Tapos tuhod po. dalawa sa paa. Dito sa likod. Jesus Dito, Maria. tapos tagos dito sa dibdib. Gaano Oo. katagal siya sa ospital? 1 month Mahigit po. 1 buwan kami doon. Nahuli ba? Nahuli. Oo, nakakulong. Nahuli at nakakulong. At ito yung si Hener. Oo, Opo. siya. Okay. At siya rin ang pinagdududahan natin. Parang siya pa rin. Parang siya ang Ganun. mastermind. Yung hinihinala pong Oo. mastermind. Nagkabalikan ba sila nitong si Hener? Bago po mabaril yung pinsan ko, nagkwento po siya sa akin na nagkabalikan nga po sila ni Enir. Nadalaw niya daw po sa kulungan. Pinatawad niya. I am assuming. Parang O, ganun. parang oo. ganun po. Sali lang. Tapos nakalabas? Nakalabas po nung mga April lang po. Pero may kaso. May kaso pa, oo. Opo, may kaso. Nagpiansa lang daw po para makalaya. Nagpiansa. Opo. Tapos nagsama sila ulit. Nung nakalaya po, nagkwento po sa akin yung pinsan ko na pagkalaya daw po ni Inir, pinuntahan po siya dun sa inuupahan niya. Ano ang dahilan ng pagkakabala? Ano, nag-away? Anong... Ayun po ang hindi namin alam. Pagkalaya po, ayun po, nahuli po ulit yun yung Inir. Nahuli po siya ulit. Kasi pinuntahan niya po yung pinsan ko dun sa inuupahan niya. Tapos nagtalo po ata sila, may dala pong barel ulit. Tapos nagkaagawan po sila ng barel. Kailan yan? April? Opo, yung kwento po sa akin ng pinsan ko. Okay. Tapos nung nag-agawan po sila ng barel, pumutok daw po yung bala. Tapos nagtawag po yung mga kapitbahay ng pulis. Kaya nung araw din po nun, nadampot. Itong si Mayan ay doon pa rin nakatira. Opo. May iba na siyang kinakasama. Opo, ayun po. Nag-my day po kasi siya na may kasama siyang ibang lalaki. Yung bago niya pong boyfriend na taga Mandaluyong. Nung araw na yun na nag-my day siya, yun din ang araw ng pagkakabaril sa kanya. Mga 2 days siguro. Mga 2 no? days po. Saan nangyari yung pagbabaril? Pinuntahan siya? Sa Ano loob ba? ng bahay. Nang inuupahan niya po sa PNR. Pinasok May siya. nakakita ba? CCTV. Yung CCTV? hindi po nakita yung mismong pagbaril. Pagbaril, yung oo. paglabalis Pero na po yung nung dalawang mga suspect nakita sa suspect. CCTV. Nakikilala ba natin yung suspect? Maraming nakakilala. Merong nagbigay ng informasyon. Kaya nakilala siya. Iniimbestigahan na po nung pulis po, nung Okay. investigador po. Pero itong si Hener ay nakakulong. Nakulong Opo, po. ngayon po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Meron na po ba tayong preliminary report sa investigasyon po nito? Yes ma'am, sa kasalukuyan ay ongoing po ang continuous follow-up investigation doon sa identity ng mismong bumaril. Pero so far ma'am, yung kasamahan naman po na nakuhanan natin ng details base sa tulog ng mga concerned citizen na nagbigay ng paunlak kung saan sila po ay voluntary na nagsabi sa amin nung habang nagkakandak ang ating mga investigador at ating kasamahan sa pangyayaring ito sa pagbaril kay Gitchell habang siya ay nasa loob ng bahay niya habang kumakain kung saan pumasok po ang dalawang suspect na si Dato Aladin at saka si Jason alias Tom. Si Jason alias Tom, siya po yung gunman natin. At Okay. itong si Dato Aladin, siya po yung nag-serve as lookout. So, after nilang pagbabarilin, yung si Gitchell ay lumabas sila dito sa access road ng Barangay Western Bikutan patungo ng Barangay Pinagsama, Taguig City. At doon po sila nag-exit. Sa ng backtracking, forward tracking investigation namin, we came to know na ang pangyayaring ito ay grupo. So, ibig sabihin, itong may nalaman kami na itong insidente na ito ay may connection dun sa unang insidente. Okay. Yung last year po, So, ano? Yung September.
Yes, attorney. Actually, kami din po yung nag-responde doon sa unang insidente kung saan pinagbabaril si Mean noong September 13, last 2025, kung saan nahuli si suspect natin, si Hiner, at naipakulong na po siya. Then, upon further investigation, ma'am, we came to know with the help of tong mga concerned citizen at ganun din sa mga confidential informant natin na itong si Hiner, after yung insidente na nakulong siya, nung siya ay lumabas, narinig po namin yung sinasabi ng ama at yung pinsan na totoo po yun, na bumalik itong si Hiner. Oo. Binalikan niya si Mean dito sa kanyang inuupahan. Ang isang pinag-usapan nila doon na hindi nila pinagkaintindihan is pinipilit nitong Hiner na mag-execute si Mean ng affidavit of desistance dahil doon sa mga previous record. Dahil hindi daw ika nga makagalaw itong si Hiner kung tuloy-tuloy pa rin ang kaso sa kanya. Na in fact, alam naman natin na si Ma'am Mean ang nag-file ng complaint against suspected murder against Hiner. So, since hindi napagbigyan, ma'am, pumunta sila sa punto na nagsigawan hanggang naglabas ng baril itong si Hiner. At may gusto ulit na gawin hanggang naiputok yung baril, na alarma yung mga constituent natin dito sa Mga PNR. kapitbahay. Kaya itawag, yes, attorney. Yan, na-report nila po sa kapulisan. So, agad respondan ng ating substation po at agad ulit na huli si Hiner. Kaya si Hiner ay kasalukuyang nakakulong ngayon sa ating attorney. May ano po ba? May katibayan po ba tayo na itong si Hiner at yung mga suspect natin ay magkakilala o magbarkada o may relasyon sa isa't isa? According dito sa ating mga nakausap at mga concerned citizen na taga rito, they are well familiar to each other. In fact, grupo sila, ma'am. Kasi itong ni Hiner, ma'am, hindi, may movement din sila kasi. In fact, itong isang unang reason bakit pinagbabaril noon si Mean, ay sure po si Mean, may maraming nalalaman patungkol kay Hiner doon sa mga illegal na activity nila gaya ng dito sa aspeto ng droga at dito sa malalim. ng mga baril. Alam na po natin ang whereabouts ng ating mga suspect? Yes, ma'am. Nung natapos po yung insidente ay agad kami kasa ng manhunt operation doon sa mga tao. So kasalukuyan ngayon ay ongoing yung mga tracker team at operative strategy. Okay. Ano po ang kailangan ninyo dito po sa mga kaanak ni Mean para ipagtibay po natin yung kaso na isasampa dito sa mga akusado? Ang kailangan lang namin po sa kanila is yung death certificate. Anyway, yung death certificate, kaya naman namin once dito para ma-file yung Kaso. kaukulang doon sa mga suspect. Ang mga labi po ni Mean ay nakahimlay pa. Nasa funeral punerarya po pa po. Tulong po kami, sir, may guarantee letter po tayo sa office po ni Senator Raffy Tulfo and sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo para po dun sa burial assistance. Ay, salamat. And Maraming salamat. sasamahan din po namin kayo, ma'am and sir, sa tanggapan po ni Master Sergeant Sabelo Paulino Jr., yung ating investigador sa Taguig City PNP. May reporter po na sasama at mag-a-assist po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Sherry. Salamat po.